Thank you talaga. Tinulungan niyo akong magpuyat para matapos yung mga assignment ko, ah. Eh, kung hindi, baka hindi ko na-meet yung deadline ko. Violet, oo naman. Eh, kahit naman siguro kami nasa kalagayan mo, hindi kami dalawang isip tulungan kami. Eh, kaya lang hindi ako sigurado kung nakabuti o mas nakasama yung ginawa natin. Bakit? Anong nangyari? Eh, kasi dahil masyado atang na-impress si Attorney Mayor sa akin, binigyan ako ng mas maraming assignment eh. Tapos Friday na yung deadline. Hindi ko nga alam kung kakayanin ko pa ba matapos yun. Diba? Hindi problema yung Attorney Lilet. Eh, di tutulong kami sa'yo. Eh, syempre, ayoko naman na laging umasa sa inyo. Sa akin yung binigay yung trabaho, kaya gusto ko ako yung gagawa. Naniniwala ako sa'yo, Lilet. Oo pa ba? Tatandaan mo, yung bar exam. Di ba, tuliro at stress ka nun dahil na-hospital si Tinang mo? Pero natawid mo yun. At ang ending, bar top notcher ka pa nun. Okay, kung nagawa mo yun, eh, sigurado ko na malalampasan mo yung challenge ni Attorney Mer sa'yo. Alam mo, I agree with Attorney Kurt. Basta maniwala ka sa sarili mo and if you do that, kahit ano kaya mong gawin. Thank you sa believe niyo sa akin, ah. Ay, naku. Ay, kailangan ko nang bumalik sa office. Ay, gusto kasi akong paupuin ni Attorney Patrick dun sa defense strategy meeting, eh. Sige, ah. Ikaw, kumakain ka pa. Ubusin mo na muna yan. Ay, hindi na. Okay na. Balik na ako sa office. Pagdating ni Attorney Spanky from court, pakisabi, i-line up niya yung mga cases from our Mergers and Acquisitions Department, okay? Yes po, Attorney Simmons. Okay. Meredith, do you have a minute? Pwede ba tayo mag-usap? Will this be quick? Kasi ang dami kong gagawin eh. Yeah. Iwan mo muna kami. Look, Meredith. Kung galit ka sa akin, huwag mo naman sanang pahirapan si Lilet o yung mga ibang tao na loyal sa akin. Wala naman silang kinalaman sa conflict natin eh. I don't know what you're talking about. Wala akong ginagawang masama. Oh, come on. Halatang-halata naman na pinahihirapan mo si Lilet. It's like you're deliberately setting her up to fail. Why? Is it because malapit siya sa amin ni Lorena? Is that what this is all about? I don't like the tone of your voice, Attorney Constantino. As the principal managing partner of this firm, I am tasked to give performance goals to our associates. Hindi lang naman si Lilet ang binibigyan ko ng assignment. Pati yung ibang associates natin. Meron din naman akong pinapagawa sa iba. Pero hindi ko na kailangang i-broadcast yun sa mga meeting. Next time, don't question my decision. And I don't like this insinuation of yours na parang pinapahirapan ko ang isang associate natin to spite you. Let me remind you, this is not all about you. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Attorney, may hinihintay pa po ba tayo? Yes. Just one more and then we can start. Oh, ba't ang sama mong makatingin? Iniisip mo pa rin ba na ako yung ninabotahe sa'yo? Face it, Attorney Lilet. Baka naman kasi hindi lang ako yung may galit at may ayaw sa'yo sa firm na to.
Okay guys, let's begin our defense strategy meeting for the cyberbullying case na isinampa laban kay Miss Jonah Castillo. Miss Castillo is a popular Filipina international model at parte siya ng Philippine Mega Models Agency, which is one of our high-profile clients. So please, pay attention to this meeting dahil importante ang kasong ito. Next slide, please. Ang nag-file ng complaint kay Miss Castillo ay isang freelance model, si Miss Karen Libreta. But perhaps, as some if not all may know, Jonah is a money-making machine of PMMA. She is the Filipino Giselle Bundchen / Kendall Jenner. Sa sinampang complaint, pinalalabas ng complainant na kaya hindi siya nakukuha sa mga projects ay dahil sinisiraan siya ni Miss Jonah sa social media. At ang totoo daw, quote-unquote, ay sobrang sama ng ugali ni Jonah. Although nasa preliminary investigation pa lang ang kaso, let's all keep in mind na late na tayo na-engage ni client and we need to submit her counter affidavit soonest because it is, after all, still best to put an end to this complaint sa fiscal level pa lang, given the image ng client natin. Now, I'd like to hear your perspectives on how to approach this case. Anybody wants to start? Well, it's clear na nagpa-fabricate lang ng kwento ang complainant dahil naiinggit siya sa client natin. And in order for us to protect the reputation of our client, kailangang sirain natin yung credibility ng complainant. Ilabas natin lahat ng baho niya. Pagmukain talaga nating sinungaling siya. Well, in fact, let's show na masama talaga yung ugali niya, kaya hindi na siya hinahire ng mga commercials and shows. Attorney Lilet, what do you think? Sa tingin ko po, mas dapat tayong mag-focus na i-prove ang innocence ng client natin kesa sa siraan yung complainant. Ipakita po natin na walang ebidensyang makakapagpatunay na tama yung sinasabi ng complainant tungkol sa kliyente natin. We cannot afford to be passive, attorney. Sinisiraan ng complainant yung career ng client natin. We need to fight back with everything that we have. Pero hindi ba pag ginawa natin yun, parang tayo na din yung bully? We need a strategy that not only defends our client, but also upholds our ethical standards. Well, your approach is weak, attorney. Pa-victim, pa-awa effect. Ganyan ba lagi yung game plan mo? Yung kunwari, inaapi ka para ikaw yung kampihan? Para ikaw yung manalo? Alright, that's enough. Let's focus on the case at hand. Kahit kailan ang paggawa ng tama ay hindi kahinaan. Ang pagiging mahinahon ay hindi kaduwagan. Alam mo kung ano yung mali? Yung paninira at pagsasabotahe sa iba para lang manalo ka, yun ang totoong bully.